Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang magbabahagi ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kamusta po kayo? Nakakatuwa po na binibigyan natin ng oras ang ating Panginoon para po matutunan ng kanyang mga salita. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya na natatanggap namin sa bawat araw, Panginoon, sa buhay na mayroon kami, Panginoon, nakasama namin kayo sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, pinagdasal ko po ang bawat isa, Lord, ang mga church leaders, ang members, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, at palaganap pa ang inyong mga salita, Panginoon. Pakaingatan yung bawat isa, Lord, sa kanyang mga pag-uwi, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Gabayan niyo po kami sa aming tatalakayin. In Jesus' name, Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Jay De La Cruz. Maikli lang po yung message na i-share ko ngayon. Ito po ay continuation lang po ng mga parables na mababasa natin sa Biblia. Ngayong gabi po, ang pag-aaralan natin ay The Parable of the Friend at Midnight. Ang verse po natin sa today is Luke 11 verse 5 to 8. Ina-encourage ko po ang lahat na mag-take notes ng mga verse para po pag may gusto tayong aralin, mas madali nating mababalikan. Sige po, atin pong basahin. Sabi po sa Luke 11 verse 5, Then Jesus said to them, Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. Sabi sa verse 6, A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. So, imagine po natin, yung sa parable na to, may isang lalaki daw na may kaibigan siya na lumapit sa kanya pero wala siyang maihandog or bigay na makakain. Kaya ngunit ang ginawa na yung lalaki na ito, pumunta siya dun sa bahay ng isa pa niyang kaibigan para dun manghingi. Sabi sa verse 7, And suppose the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked and my children are in bed. I can't get up and give you anything. So sabi dun sa bahay na ng lalaki na hininga niya dun sa bahay na huwag mo akong istorbohin, natutulog na yung mga anak ko at saka nakahiga na kami at wala akong maibibigay sa'yo. Sabi sa verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So, sinabi dito sa parable na yung kahit na dahil sa French, kahit magkaibigan tayo, pero ginugulo mo ako so sobrang sa shameless or yung para siguro nakakahiya na yung ginagawa niya or na sobrang naaabala na sila, wala siyang magawa, no choice siya, parang ibibigay na lang niya kung anong gusto para bang matahimik na lang. So, ganun. Pag una natin babasahin to, para bang ito'y parable about friendship and hospitality. Pero alam natin, pag mas dive natin or mas inintindi natin yung parable, may iba pang gustong ituro sa atin si Jesus. Mas gusto niya, sa parable na to, itinuturo niya are something about nature of prayer, persistence, and the love of our Heavenly Father. So, ito yung tatakal natin, yung tatlong key points na about this parable. So, ano yung mas hina-highlight ni Jesus na gusto nating matutunan? Hindi lang naman ito about hospitality and friendship. Number 1 is the boldness to ask. Kasi, imagine niya, sabi dun sa parable na yung scene na yun na in the middle of the night. Siguro nangyari na rin sa atin yung mga panahon na gusto lang natin magpahinga,
ayaw mo natin ng social life. Then suddenly, may kakatok sa bahay mo, may tatawag sa'yo, may manghihingi ng tulong, may mga tatanungin, or may mangungutang. So para feeling mo naiistorbo ka sa pagpapahinga mo. Pero true, dahil magkaibigan kayo, dahil kamag-anak mo, minsan, at sigurado napipil natin yun, no choice ka na lang, gagawin mo na lang, susundin mo na lang din. Dahil dun sa tie ng nagkakaroon nyo ng friendship or relatives. So, ano yung nagiging pinpoint ni God, ni Jesus dito sa parable? Sabi, sometimes we hesitate to bring our needs to God, thinking that they are too small, too burdensome, or the timing isn't right. But this parable shows us that we can come to God anytime, even at midnight. God welcomes our boldness and wants us to come to Him with our needs. So, ano pa kaya yung kaibigan mo, kamag-anak mo na napipilitan lang minsan na tulungan ka or sundin yung inihingi mo? What more pa kaya si God na yung kinakatok mo? Alam naman natin na always open to hear si Jesus para sa atin. Wala siyang nararamdamang abala pag tayong lumalapit, walang nararamdamang istorbo, na hindi niya tayo nakikita ng istorbo. Alam naman natin na mas natutuwa pa si Lord kapag tayo mismo yung lumalapit sa Kanya. So, siguro question for our reflection or ano ba yung pwede natin itanong sa sarili natin. Do we feel free to approach God with our needs, or do we hold back thinking that we should only come to Him with big things? So, tayo ba bilang tao, siguro may sa tingin mo may maliit kang pangangailangan na akala mo kaya mong punan, hindi mo na kailangan ilapit pa to kay Lord kasi kaya ko naman to, maliit na bagay lang to, ganito lang yan, pero lang yan, or kaya kong gampanan to. Hindi mo na kailangan si Lord. Hindi lang naman pang malaking bagay lang si Lord, or pag may problema ka lang, tsaka ka lang lalapit kay Lord. Dapat anything, every time, dapat mas magandang sinishare natin kay Lord, na mas pinapifeel natin na interested tayo na maging part si Lord sa buhay natin, maliit man o malaking mga bagay na nangyayari sa buhay natin. So, yun, reflection natin sa sarili natin. Number 2. Persistence pays off. Sabi nga ni Jesus that even yung friend mo won't get up because of friendship, he will respond because of that man's shameless audacity. So, nag-respond na lang yung, sabi dun sa parable, nag-respond na lang yung lalaki dahil magkaibigan sila, at dahil dun sa kahihiyan na ginagawang pagkatok sa bahay nila. So, doon na lang siya nagre-respond. Pero Jesus encourages us to keep praying even when it feels like we haven't received any answer. So, Jesus, ini-encourage niya tayo na mag-pray lang, kahit tingin natin, or sa tingin natin, or pakiramdam natin na bakit parang walang sagot si Jesus sa mga healing or prayers ko. Persistence doesn't wear God down. It draws us closer to Him and help us to see our dependence on Him more clearly. So, kaka-pray natin, mas lalo tayong napapalapit kay Lord, mas pinapakita natin na totoong dependent tayo kay God. We are nothing without God. Mas pinapakita natin na mas kailangan natin siya kapag pray lang tayo ng pray, hindi tayo sumusuko mag-pray para dun sa mga bagay na or sa mga bagay na pinagpipray mo. Kaya sa atin naman, sometimes God answers immediately, and other times He calls us to wait
and trust. Persistence isn't about convincing God, it's about trusting Him and growing in our relationship with Him. Jesus is teaching us that prayer isn't about getting things, it's about continually seeking the giver who is God Himself. So, God, uh, God is saying na prayer isn't about uh, getting things or kapag may gusto tayong bagay, pagpe-pray lang natin. But dapat ang intention natin is nagpe-pray tayo dahil we're seeking Him. Reward na lang yung maging matupad yung mga prayers natin na hiniling na bagay-bagay. Pero dapat ang goal natin kaya tayo nagpe-pray is to be draw closer with Him. Mas mapalapit tayo dahil yun yung way or medium natin na makausap directly si God. Wala nang kung sino, wala nang dadaan ang iba. Through prayer, nakakausap natin si God. Kaya wag mong isipin din na baka nakukulitan na si Lord, kaya tsaka na lang ulit ito pag-pray, ganun. Hindi dapat ganun ang maging mindset natin. Dapat magpe-pray tayo hindi lang dahil gusto lang natin may makuhang bagay. Magpe-pray tayo dahil gusto nating mas mapalapit sa Kanya day by day. Para bang kaka-pray natin, nabibuild natin yung bridge or yung hagdan natin, isang hakbang papalapit pa kay God. So, question for reflection. Are there prayers we have given up too soon? Is there something we need to bring before God again with renewed faith? So, may mga pinagpe-pray po ba tayong sinukuan na natin dahil tingin natin na hindi naman ito nasasagot? Or sa tingin ba natin dapat ba kung may gawing tama muna bago may lumapit ulit kay Lord? So, yun yung pag nilay-nilay natin yung mga ganun tanong na baka dapat instead na magpabango ka kay Lord, baka dapat kailangan mo lang ng persistence sa prayer. So, alam naman natin, it's always yung pag-answer ni God sa mga prayers, it's always yes, no, or not, parang not this time. It's always in His perfect time and His purpose at yung will na niya sa atin. Alam naman natin, mas alam niya yung mas nakakabuti sa atin. Hindi lahat ng pinagpe-pray din natin ay natingin natin ay ikakabuti natin, pero sa paningin ni God or mas na alam niya yung future, kaya hindi niya sinasagot yung mga prayer natin. Ito. Next. A God who is always ready to answer. If a friend responds out of persistence alone, how much more our Heavenly Father respond out or full of His love. So, gaano pa kaya yung sasagot ka na lang dahil dun sa kaibigan mo nakukulitan ka na kasi kinukulit ka, humingi ng tulong sa'yo ng mga bagay-bagay or may mga pabor na hiningi sa'yo, bibigay mo na lang kasi out of sobrang persistent niya. Sige na, ito na, parang ganun. How much more pa kaya, hindi naman natin makumpara sa natin kay God kasi iba yung approach ni God towards sa atin, sa persistence na pinapakita natin. He is much more doing it out of love. He is more generous to give good gifts sa kanyang mga anak. Kaya kung tayo na napipilitan lang, iba si God, He's doing it dahil mahal niya tayo. Kaya nga sabi dito sa Luke 11 verse 9, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. God is ready to answer, but He also calls us to seek Him, to lean on Him, and to trust in His timing. So, ayun na, si God na nagsabi, malinaw na sinasabi niya, sinasabi niya na walang problema sa kanya na
kumatok ka anytime, anywhere, mag-pray ka lang, pagbubuksan kita, anak. God is ready, always ready to answer. Kailangan lang natin siyang hanapin at mahalin at tanggapin ng buong buo at magtiwala lang sa kanyang sa tamang panahon kung kailan niya sasagutin yung mga prayers natin. Question for reflection. Do we trust that God is willing and able to answer our prayers? Or nagkakaroon ba tayo ng doubt na bakit hindi sasagot? Or baka hindi kaya ni God? Nagkakaroon ba tayo ng ganong questions sa sarili natin? Or sometimes do we sometimes view Him as reluctant to respond? So parang ayaw ba tayo niya bang sagutin yung mga prayers ko? Ganun. Kaya kailangan din natin ng patience, persistence sa pagpe-pray. Conclusion po natin ngayong gabi. The parable of the friend at midnight reminds us that we can approach God at any time, that our persistence in prayer matters, and that our Heavenly Father loves to give good gifts to His children. When we feel like giving up on our prayers, let us remember this parable. Keep knocking on God's door. Be confident na God hears us and He will answer everything according to His perfect wisdom and timing. Kaya wag tayo magsasawa mag-pray. Patuloy tayong maging persistent tayo sa paglapit sa Kanya. Wag tayong lalayo, wag tayong susuko. Kapag may bagay tayong or may mga tao tayong pinag-pray about health, kagalingan ng natin or ng ibang tao, wag natin susukuan. Antayin lang natin yung Kanyang perfect timing. Just call upon Him, because God is always open 24/7. So, walang pahinga ang Diyos para sa atin, para sa pagsubaybay sa atin, pagsagot sa ating mga prayers at everlasting love niya sa atin. Kaya He deserved all the love that na pwede nating maibigay sa Kanya. So, yun po ang sharing natin ngayong gabi. Sana po kahit maikli ay may napupulot tayong lesson at ma-apply natin sa ating buhay sa pang-araw-araw. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya, Panginoon, na nandyan po kayo lagi para sa amin na aming malalapitan kahit anumang oras, Lord, kahit anong panahon. Wala po kayong pinipiling tao, Panginoon. Basta po nananalig at naniniwala sa inyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kayo po ang nag-iisang Diyos ng sangkatauhan, Panginoon. Alam na namin na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Gagabayan niyo po kami sa buhay nito, Lord God. Muli po, Panginoon, salamat po sa bawat isa, Panginoon, sa oras nito, Lord, sa mga natututunan namin, Lord, sa inyong mga salita at pangako, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga taong ginagamit niyo, Panginoon, ng mga leaders and members, Panginoon, at itarasal po namin na mas lumago pa ang inyong Kristyanismo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, kayo po mag-aari sa aming buhay, Panginoon, paingatan niyo po kami, in Jesus' name, Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Inaanyahan niyo po patuloy na manood tuwing Wednesday and Friday live. Ingat po tayo. Salamat.